Ay mga finding, welcome sa ating new adventure na naman dito sa mundo na i-vlog. So ay mga finding, ay gusto ko lang i-share sa inyo lalong-lalo na doon sa mga gustong magpa-CT scan. Kasi experience ko, kasi ako na-experience ko magpa-CT scan eh. So ano ba ang kailangan yung gawin bago kayo magpa-CT scan at ano-ano yung mga ginagawa kapag kayo ay magpapa-CT scan. So una, pag nagpa-CT scan kayo mga finding is kailangan meron kayong findings or meron kayong request mula dun sa doktor na kayo ay magpapa-CT scan. Kasi dun sa laboratory kung saan kayo magpapa-CT scan, ay hahanapin nila yung mga records or yung records mula sa doktor kung bakit ka magpapa-CT scan. So kailangan may written yon, may findings yon, hahanapin nila kung bakit ka magpapa-CT scan. Okay, so number 1 yung mga finding, kailangan meron kayong nagpa-check up kayo sa doktor at may request kayo na kailangan nyo magpa-CT scan. Tapos pangalawa, bago kayo mag-CT scan ay magkikreya kayo or magkikreatinine. Kailangan nyo mag-creatinine mga finding to check lang na safe yung kidney po ninyo pag safe. So meron silang binabasihan doon na level kapag mataas or mababa or kung normal or kung hindi. Kapag normal yung kreya nyo, pwede na kayo magpa-CT scan. Magpapaschedule kayo, usually mga 2 to 3 days or depende sa availability ng machine or depende din sa dami na nagpapa-CT scan. Okay? So kailangan pumasa kayo sa test ng CREA or creatinine. Pag mataas yung creatinine nyo, hindi kayo pwede magpa-CT scan. Pag mababa or normal, or kung normal yung CREA or creatinine nyo, ay pwede na kayo magpa-CT scan. Okay? So sabihin natin mga ka-finding na pumasa kayo sa test ng CREA or creatinine. So ano ba yung creatinine mga ka-finding? Yung creatinine mga ka-finding, kukuhaan ka dyan ng sample ng dugo. Pagkakuha ng sample ng dugo, iti-test nila yan kung safe ba talaga yung kidney mo. So chine-check nila yan. Pagka safe yung kidney mo mga ka-finding, after kuha ng dugo, after lumabas yung results sa CREA o creatinine mo, ay pwede ka na magpa-CT scan. Magpapaschedule ka for CT scan. At bago ka magpa-CT scan mga ka-finding, ay kailangan nag-fasting ka. Kailangan 8 hours or 10 hours yung fasting mo. Dapat hindi ka kumain bago ka CT scan. So mag-fasting ka mga ka-finding. Kailangan empty stomach ka. Tapos kailangan hindi ka na iinom ng tubig after mo mag-fasting. So tubig hindi dapat iinom at wala ka na dapat kakainin. So dapat empty stomach ka talaga. Okay? Tapos pagdating doon, so sa araw na mismo na after mo mag-fasting, so bago ka isalang sa machine mga ka-finding, ay may bibigay sila sa inyong tips or yung doktor o yung nurse or kung sino man yung mag-a-assist dun sa inyo. Meron silang ibibigay na advice na kailangan nyo sundin. Ang unang gagawin dyan ay may tuturok sa inyong gamot. Nakalagay siya doon sa syringe or sa parang injection na sample na maliit lang. So tuturokan kanila mga ka-finding, parang sample lang siya. And then pagkaturok, aantayin mong mga 5 to 10 minutes kung may reaction dun sa katawan mo or may side effect sa katawan mo. So parang tubig lang siya mga ka-finding, liquid lang siya na nilalagay. Tapos liquid lang siya, parang tubig lang. Tapos tuturok yun sa inyo. Tapos aantayin yung mga 5 to 10 minutes kapag may side effect mula dun sa gamot. So kapag may side effect mga ka-finding, ang sabi nila, mangangati ka, mahirapan ka sa paghinga, maninikip dibdib mo. So ititigil nila yon. Ititigil nila yung paglagay ng gamot. Kasi yung gamot na yun mga ka-finding, sample lang yon. Konti lang nilalagay nila doon. Tapos i-observe lang nila yung body mo kapag may reaction ka. Kapag may reaction ka, yun nga, pangangati, paninikip ng dibdib, nahirapan huminga. Kaya hindi ka nila isasalang doon sa CT scan. Pagka wala ka naman reaction, wala naman side effect doon sa gamot, tuloy-tuloy mga ka-finding, ituturok nila sa inyo yung malaking syringe ang ilalagay doon sa iyo. Although mayroon naman silang parang ituturok dito sa inyo yung parang daanan, hindi ko maalala kung anong pangalan ng daanan mismo, at nakalagay lang yung dito, parang maliit na butas, tapos doon lang nila ilalagay yung gamot sa katawan mo. Ipapadaan yun sa vein or sa vein mo mga ka-finding or sa ugat. Ipapadaan nila yon yung gamot na yon para ayun, so ipapadaan nila yun sa ugat ng mga ka-finding. So nakalimutan ko i-mention yung sa CT scan pala is may nakalagay doon na plain lang or with contrast. So kapag with contrast mga ka-finding, mas mahaba yung proseso. Pag with contrast, madali lang. I mean, pag plain lang, madali lang siya. Pag with contrast, medyo matagal kasi mabusisi. So marami siyang gagawin.
So yan, so plain lang or with contrast, yung dalawang klase ng CT scan mga finding. So yan, so kung walang reaction sa body niyo, walang side effect, tuloy-tuloy yun, ituturok sa inyo lahat or ilalagay lahat ng gamot sa vein niyo hanggang sa hanggang sa mag-flow yun sa loob ng katawan po ninyo. So tuloy-tuloy na, sa ngayon isasalang na kayo dun sa machine sa CT scan. Okay? So pagkasalang nyo sa CT scan mga finding or sa machine, sasabihan kayo ng doktor or ng nurse o kung sino man nag-a-assist doon na sundin yung gagawin. Kailangan nyo lang sundin mga finding yung sasabihin ng nurse or kung sino man nag-a-assist doon. Like for example, sasabihin sa inyo, breathe in, breathe out. So hinga ka lang malalim, inhale, exhale, tapos ipapasok kayo sa machine. So medyo yung with contrast mga finding medyo matagal kasi talagang ang pasok na machine mabagal, paglabas ng machine mabagal, tapos yung hininga mo hinuhold mo kasi dapat medyo mahaba yung proseso na gagawin mo, mag-inhale, exhale ka, tapos yung pag-inhale mo kailangan pigil hininga, tapos buga out, inhale, exhale. So medyo matagal siya mga finding. So i-guide kayo doon kung ano yung gagawin. With contrast medyo matagal, tapos mabagal yung pagpasok ng machine, paglabas, pagpasok medyo mabagal kasi nga with contrast tinitignan nila talaga kung ano ba talaga may problema sa tiyan mo or kung ano man yung gusto mong ipa-CT scan sa katawan mo. So susundan nyo lang mga finding. At dun sa machine, magsasalita din yung machine, may maririnig kayo doon, breathe in, breathe out. So susundan nyo lang siya mga finding. So yan, so pagdating doon ay may mag-guide sa inyo, may mag-assist sa inyo kung ano yung gagawin hanggang sa matapos yung procedure ninyo sa CT scan. So yan. So I hope mga finding nakatulong yung aking adventure for today para sa mga gusto magpa-CT scan at sana ay makita kung ano man yung problem sa loob ng ating katawan at ma-address natin kaagad at magamot at maagapan. So yan, so na-mention ko nga kanina kung ano ba yung mga kailangan gawin. So kailangan meron kayong findings mula doon sa doktor ninyo, may written dapat kasi yung mga nag-a-assist doon sa laboratory na sa CT scan ay hindi sila basta-basta tumatanggap. So kailangan may request mula doon sa doktor, may findings mula doon sa doktor at magpapakreya kayo or magpapakreatinine, blood yun, i-check yung kidney niyo kung safe. Pag normal naman is kailangan saan kayo magpapa-CT scan tapos magpa-fasting kayo mga finding. So yan, so I hope ay nakatulong ang aking adventure today at samahan nyo ulit ako sa akin nasa adventure yun sa mundo aking vlog. Bye mga finding!